Ang Korte Suprema, sinisiguro ho nila na kinakailangan traffic na yan na kung sakaling expropriating properties or the law of public domain, yung sinasabi ho natin na kung masasagasaan yung iyong property, kinakailangan babayaran ka ng tamang real estate value at halaga ng real estate niyan para isakatuparan yung sinasabing pagbabago or development o madadaanan man yan ang kinakailangan ng gobyerno. Alang-alang sa ikabubuti ng nakararami. Kaya ngayon sinasabing iba, yung mga villages na nagsasara ng kanilang mga gate ay maaaring buksan. Bakit mo bubuksan ng pribadong mga subdivision kung yung mga putok sa buhong mga sabihin na ho nating nasa lokal na pamahalaan, mga kengkoy, kumag at kulokoy at hindi nag-iisip ang kanilang planning, urban planning nila, hindi urban planning iniisip Laging iniisip kung magkanong hatag. Sinasabi ho kasi ng iba, paano ang pagkakaiba ng iyong administrasyon, Digong, sa mga administrasyong nakaraan na kung saan yung korupsyon ay laganap? Ang sagot ho ng magaling ho na incoming DOTC Secretary, DOT, Department of Transportation, kaya corrupt dahil yung mga nangugkurap ay yung mga taong nagbibigay ng hatag o naghahatag. That's why they're corrupt, because somebody's corrupting. Who's corrupting? Who is corrupting? Sinong nagbibigay ho ng mga panunuhol? Kaya naman, nasanay yung mga putok sa buhong tumatanggap. Meron talagang kapalmoks, talagang extortionista ang dating. Pero may makikita ka, none of the two. Dalawang bagay lang ho, dalawang klaseng tao at may pangatlo. Pag ikay nagtrabaho sa gobyerno, at ikay nandyan sa iyong pwesto, either ikaw ay tumatanggap o humihingi o wala. Kaya yung mga nasa mga kontrata, kaya yung mga may mga sa gobyerno, wag na kayong manuhol kasi kayo yung source ng corruption. Kayo yung demonyo. Pag ikay nanuhol, ikaw yung demonyo sa lupa na sinusuhulan mo yung nagtatrabaho sa gobyernong matino. Kapag ikay nasa gobyerno, dalawang bagay lang. Either ikay matutokso or ikay manininigan. Hindi ko tatanggihan. Hindi ko tatanggapin. So dalawang bagay lang naman yan. Susuhulan ka, sasabihin mo, hindi ko tatanggapin. Yung isa man, hindi ka nagkakamali. Hindi ka nagkakamaling ibigay sa akin. Kaya kayo nasa negosyo, kayo mga lumalapit sa gobyerno, at kayong mga nagtatrabaho sa gobyerno, makinig kayo. Saan kayo? Yung demonyo o yung nanunukso at natutukso? Yung nanunukso, yun ang demonyo, nag-aalok ng sinasabing lagay. At yung natutokso, yun hong tumatanggap. Pero wala doon sa kategoryang natutokso at nanunukso. Yung isa, siya nang naging demonyo, pahingi. Kung hindi mo ako bibigyan, pahihirapan kita. Ay mga putok sa buho kayo. Meron naman dyan, di bali ako magdildil ng asin. Marangal ako. Lahat na aking ginagawa ay respetable. Katanggap-tanggap. Ipinangangalagaan ko yung integridad ko. At dahil dyan, may kredibilidad ako magsalita. At dahil dyan, lapit ako sa Poong May Kapal. At nasisiyan ang Poong May Kapal sa ginagawa ko because alam kong ibig sabihin ng RAEC na laging sinasabi ni Ben Tulfo. Anong ibig sabihin ng RAEC? Respectability, acceptability, integrity, and credibility. Get it?